God sa buhay po about sa amin. And we thank you, God, sa buong magdamag po na binigyan po kami ng masarap na pagtulog para ma-replenish po, ma-restore ang lakas sigla po namin. Thank you po sa gift of life. A gift of life is an awesome gift na pinagkaloob sa amin. It's only by your grace, Panginoon, na kami po ay patuloy po na nabubuhay. And of that grace, O Lord, ay hayaan po ninyo na we'll give our very best of this life, Panginoon, na pinagkaloob po sa bawat sa amin. Salamat po, Diyos, sapagkat ngayong araw na ito ay we will explore again your word, dig in into your word through this devotion. Tulungan mo kami, Panginoon, na mga salita po ninyo ay patuloy po na magbigay ng kapurihan at kalwalatian po sa iyong pangalan namin. So bless us, O Lord. Bless us, O God, that magkaroon kami ng super excitement and super natural na wisdom, knowledge, and understanding from you upang ang mga salita mo, devotion for today, share po ng iyong lingkod. It's not just an inspiration, it's just education. Lord, I pray that your word will transform and reveal yourself to God sa buhay po ng bawat sa amin. Salamat, Panginoon. Thank you for giving us the opportunity na ang salita mo, O Diyos, ay patuloy po na maging kasangkapan po kami, Panginoon. Thank you, God. We are so honored, Lord, na ang buhay po namin, ang amin pong mga paglilingkod sa inyo through the daybreak and sa bawat ministeryo pinagkatiwala mo sa amin, ay magamit po kami for your glory and for your honor alone. So Lord, glorify your name through this platform, O God. To you all the glory, honor, and praise. In Jesus' mighty name, I pray. Amen. Amen. So again, joyful and victorious morning po sa bawat sa akin po. Kumusta na po kayo? Purin po ang Panginoon na sa kabila ng ating mga iba't ibang karanasan, God is still good. He's still working. Po, amen. God's still working in a very mysterious way po sa buhay po natin. Alright, sige. Let me share po yung ating slide. Yan, yung ating pong devotion po from Oswald Chambers ay may pamagat po na Watching with Jesus. Po, yan po yung ating pong pag-uusapan for today. And after dito, I will just give a short summary about this devotion from Oswald Chambers, Watching with Jesus. So yung ating pong anchor text for this devotion ay makikita po natin dyan po sa Matthew chapter 26 verses 38. No? Sabi po dyan, stay here and watch with me. So yan po yung ating anchor text. Right? So just allow me to read the devotion. Watch with me. Jesus was saying, in effect, watch with no private point of view at all, but watch solely and entirely with me. In the early stage of our Christian life, we do not watch with Jesus. We watch for Him. Amen? So we do not watch with Him through the revealed truth of the Bible, even in the circumstances of our own lives. Our Lord is trying to introduce us to identification with Himself through a particular Gethsemane experience of our own. But we refuse to go, saying, no, Lord, I can't see the meaning of this. And beside, it's very painful. And how can we possibly watch with someone who is so incomprehensible? How are we going to understand Jesus' sufficiency to watch with Him in His Gethsemane when we don't even know why He is suffering? No? So we don't know how to watch with Him
We are only used to the idea of Jesus watching with us. The disciples loved Jesus Christ to the limit of their natural capacity, but they did not fully understand his purpose. In the Garden of Gethsemane, they slept as a result of their own sorrow. And at the time of 3 years of the closest and most intimate relationship of their lives, they all forsook Him and fled. Oh, yan po ay nakatala po sa Matthew 26 verse 56. They were all filled with the Holy Spirit. Yan naman po ay nakalagay sa Acts chapter 2 verse 4. They refers to the same people, but something wonderful has happened between these two events. Our Lord's death, resurrection, and ascension, and the disciples have now been invaded and filled with the Holy Spirit. Our Lord had said, "You shall receive power when the Holy Spirit has come upon you." Sa, recorded from Acts chapter 1 verse 8. This meant that they learned to watch with him the rest of their life. So, tingnan po natin this wisdom from Oswald. If a man cannot prove his religion in the valley, it is not worth anything. Right? So, out of this devotion from Oswald Chamber, let me just give you three simple summary about this devotion. Number one, sinasabi po sa atin dyan, be spiritually alert. No? Naalala ko ba ninyo yung kanta natin, ano? Hanggang ngayon ay kinakanta pa rin natin. I don't know kung alam pa ninyo yung kanta sa daily vacation school natin. I'm alert, alive, alive, enthusiastic. Tama mo ba yung kanta ko? Tama yung I'm alert, alive, enthusiastic. Wow, no? Ang ganda ng kanta no? It reminds us na tayo po be spiritually alert, no? Ang pagiging sinasabi nating spiritually alert ay parang pagiging gising, no? At handa sa lahat ng oras. No? Pag sinabi ng spiritually alert, lifestyle ho natin yan. Ano? Ibig sabihin, sa lahat ng oras at pagkakataon, kailangan po ay alert po tayo, lalo po sa panahon natin. No? Darkness is everywhere. No? Kailangan tayo mga Kristiyano nag-iingay, no? Nag-iingay ang atin pong espiritu sa gitna ng mga darkest moment ng ating buhay. Dapat tayo mga Kristiyano, hindi ho tayo passive o hindi tayo natutulog sa gitna ng ating mga karanasan. So, yung sinasabing be spiritual alert, hindi lang po physically, kundi sa spiritual life natin. So, alam niyo po, maraming nangyayari na hindi nakikita po ng mata. Po? Temptations, destruction, corruption, at compromising spirit at struggles na gustong gamitin ng enemy para mahulog tayo, manghina po tayo, ma-discourage po tayo. Kaya sabi po ni Jesus, no, diyan po sa ating text, no, Matthew 26 verse sa 41, watch and pray, sabi ni Jesus, no, sa kanyang mga disipulo. Watch and pray so that you will not fall into temptation. So yun po yung gentle reminder ni Jesus sa kanyang mga disciples. Okay? Kung kapag, alam niyo po, kapag spiritually sleepy tayo, not hindi po tayo spiritual alert, madali tayong matalo ng temptation, ng kasalanan o mawalan po ng sense of direction, no? Pero kung alert tayo spiritually, nakikita po agad po natin kung saan pa gustong pumasok ng kaaway. At nagiging handa po tayo na lumaban po against the enemy, against the work of the enemy o pakana ng kaaway, through prayer at siyempre sa kanyang salita. So, being spiritual alert means hindi lang tayo reactive, right? Kundi nakikinig tayo po sa boses ng Diyos, no?
So alam po natin kung kailan niya tayo tinatawag mag-pray, tumulong o tumigil po sa maling bagay. So in short, no po, be spiritual alert ay maging gising, handa at sensitive sa galaw ng Diyos. Amen. I like that word. No, sensitive po sa pagkilos ng Diyos, sa galaw ng Diyos. Ano po? At huwag hayaang patulugin ng mundo o ng kaaway ang ating faith. So that's number one, be spiritually alert. Number two, share in His burden. No, ang ibig sabihin po ng share in His burden ay ano niyo po, makibahagi tayo sa bigat, no, ng puso ni Jesus. Wow, no? Ang sarap no. Pag sinabi kasi nating burden, seemingly parang negative, no, ang dating sa atin. Pero itong burden po na ito is his purpose, no? Yung kanyang layunin. Yung heart ng Panginoon ay maging burden natin, no? Yung bigat ng dinadala ng Panginoon sa buhay natin, sa mundong ito nating ginagalawan, yun din po dapat ang maging burden natin. Hindi ibig sabihin na tayo po ang magdadala ng lahat. Pero that we join, maging, sabi nga natin, partner tayo ni Lord in prayer and compassion para po sa mga tao at sa mga mundo. Sharing His burden is aligning, no po, aligning our hearts with His, no? Feeling what He feels, caring for what He cares for, and praying for what's on His heart. Alam niyo po, may pagkakataong na madali tayong sumama o nakikipag-join o nakipag-align tayo sa purpose ng Panginoon kapag may masaya ang buhay, may victory, may mga answered prayers, pero ang tunay po na discipleship ay yung ano niyo po yun, willing tayong sumama sa kanya at kahit sa times of sorrow, sacrifice, no, sa kanyang buhay. Sa Gethsemane, no, naalala ko po sa Gethsemane, sinabi niya, my soul is overwhelmed with sorrow. Yan, di ba? Yung po yung heart, yung burden na dinadala ni Jesus during the Gethsemane experience niya. Sabi niya, stay here and watch with me. No? Sa Matthew 26:30. So, ibig sabihin po, ang gusto niya, maramdaman po ng mga disciples at maging sa bawat sa po sa atin, maramdaman po natin yung bigat, no, ng puso niya, yung concern po niya para po sa will of the Father at para po sa kaligtasan ng tao. So alam niyo po kapag tayo po ay nakikibahagi doon sa salitang burden ni Jesus, right? Nararamdaman po natin ang kanyang compassion, no, sa loss, sa least and little, sa suffering, sa nangyayari po sa ating mundo, no? Sa ating pong bansa. At kaya ang response natin po ay hindi lang po damdamin, kundi prayer at action na ayon po sa kanyang kalooban. Number three and last is rely on God's strength. Relying in God's strength means recognizing our weakness and depending fully on His power to live faithfully and victoriously. Ang ibig sabihin po ay huwag tayong umasa, ano po? Umasa sa sarili nating kakayahan. Amen, no? Kundi sa kapangyarihan po ng Diyos sapagkat alam naman po natin whether we like it or not, we are limited and God is unlimited sa kanyang mga buhay, no? Sinabi ni Jesus, di ba? Sa Matthew 26:41, the spirit is willing but the flesh is weak. So sometimes ako, admit po, no po, you know, my role as a husband, a father, and also son, sometimes yung na-overwhelm po tayo ng mga works of the flesh. And sometimes may panahon na, Lord, parang nangihina na ako. So, yes, no, yung flesh natin ay weak, but praise be to God, yung grace po niya, yung biyaya po niya, yung spirit po niya ay patuloy po na nagbibigay, na-empower po tayo. So madalas gusto po natin mag-pray, di ho ba, magbasa ng Bible, o lumaban sa temptation, pero sabi ko nga po, pero aminin mo natin, no po, nauubusan tayo ng lakas, di ho ba, disiplina o consistency. Kaya po,
Alam niyo yun, kapag umasa tayo sa sarili, yan, mabilis tayong bumigay, hindi po ba, no? Pero kapag umaasa tayo sa Diyos, wow, wow, no? Siya po ang nagbibigay ng perseverance, courage at of faith na hindi natin kayang buuin mag-isa, no? Alam niyo po, doon kami ngayon, dumadaan ang aming family sa mahigpit na pagsubok, especially financial sa aking parents. So, santa iniisip ko yung kaisipan ko, no? Yung no, sabi ko, ano bang paraan ng dapat kong gawin? O ayun, dumating na naman yung nature ng pag-iisip. Pero nirebuke ako ng Lord at dinala po niya po ako doon sa paborito kong verse, Proverbs chapter 3 verse 5. Trust in the Lord, no? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. No? And acknowledge in all your ways acknowledge Him. So yun po, yun. Say, Lord, okay, sige po. I will rely on your strength, not mine. So lo and behold, no, ang Diyos, ang bilis-bilis niya na bilis-bilis po niya na sumagot, no? After yung pong ganong situation, a day pa lang ay wow, hallelujah. Tumugon na ang Panginoon, no? So kaya Lord, sabi ko patawarin po ninyo ako, naunahan ako ng flesh. Buti na lang, no? Meron akong mabait na may bahay. Yvette, the family, na always supported, no, sa mga sometimes, no, dumarating tayo doon sa flesh, no, sa gawa ng flesh. So again, no, uh, uh, gusto ko pong sabihin sa atin na sa lahat ng panahon, pagkakataon, with this reflection natin, alright, ay makita natin na kailangan nating magtiwala sa Panginoon. Rely on God's strength. No matter what, kung ano man po ang mga pangyayari pa po sa ating buhay, sa ating family, sa ating pong paglilingkod, even po sa situation po natin, let's just rely on God's strength. So, in summary, okay, gusto ko pong ito yung ating takeaways. Watching with Jesus is a call to be spiritually awake, to carry his burden in prayer, and to lean on God's strength. It is more than just keeping our eyes open. It is keeping our hearts in tune with his. Ayan. Thank you for letting me share the word of the Lord for today. God bless po. God bless. Thank you, Pastor Edric. Po. Welcome po. Amen. Amen. Amen, Amen. amen. Ayan. Amen. Wow, Lord. Maraming salamat, Pastor Edric, for bringing this powerful message to us. And we give all the glory to God. I believe bawat isa ay talagang tahimik na hindi lang kung hindi man nakikinig ay talagang nagbubulay-bulay at ninanamnam, nilalasahan ng husto ang masarap na spiritual na pagkain po na inihain sa atin ng ating Panginoon through our devotion. So I believe we have a little bit of time. Gusto po ba nating mag-share or bahagi yung ating reflection habang tayo po ay nagme-meditate o nagninilay-nilay? Ano po ba yung mga ni-reveal sa atin ng Panginoon? Baka gusto po nating ibahagi for every one of us to baka yun pong sasabihin natin, yun po yung hinihintay na marinig ng mga kapatid kasama natin dito sa room. So, wag po nating ipagkait yon pagkakataon na yon. Okay, so sige po. Kuya Virgil, kayo po ba? Opo, Nag-share opo. po ba? Ayun, go ahead po. Sharing po ako. Pastor Edric, remember, nung nasa Grace pa kayo, nagkasakit po ako. Nagkaroon po ako ng boil, parang anthrax po, na na-infeksyon. Na-infeksyon po, luma- hindi, hindi gumaling kagad. It took a year bago gumaling through the help of God, sa goodness ng Panginoon, at saka through prayers po, prayers ng LGI. Wala pa po ako noon sa daybreak. Gabi-gabi po nasa miracle night ako. I was praying na gumaling. Through the goodness of God
po talaga, natuyo. Natuyo po yung sugat ko, yung bukol ko sa katawan. No more na ho, lahat. Hanggang I testified sa Grace na natuyo na lahat, everything, even sa LGI, and that was 2023. So it took 2 years na magaling. Wala po ako. I was able to attend yung Elders Gate. I was able to attend yung mga dapat ma-attenan na ano. O to fast forward po, nag-relapse. And kagabi po, na sa quiet time ako, sabi ko, Panginoon, bakit? Yung po pala may bumulong sa akin, sabi yung, alam ko po, Holy Spirit yun eh. Virgil, first thing in the morning tomorrow, you call Pastora Esther Bartolome. So, siyempre po, kailangan mag-obey tayo. So, this morning, I took the time na makausap siya. In-explain niya po sa akin na sinabi ko ang cause kasi po natandaan ko pagka po babalik yung ano, pag mataas po sugar ko, tumaas po yung sugar ko kanya nag-relapse po yung ano, yung parang wala na ho eh, wala na sugat eh. Dried eh. Dried ho eh, na ano eh, parang nag-burst to uli. Kanya, ayun balik ko ako ngayon na ano, na meron na naman. Sabi ni Pastora Esther, all you have to do is to pray. Mag-pray ka, alam mo bakit? Virgil, Kuya Virgil, kasi gawa ng kalaban yan. Kasi inaano ka niya, tinetest niya ang faith mo kung hanggang saan. Alam niyo po, muntik na akong matukso na hindi ko gagawin. Bahala na. What come what may. Yung pang ganun. Hindi ko sinasabi kung ano kalooban mo. Panginoon, wala po sa isip ko yun. Pero po, yung nga po may nagpulong na sinabi ni Pastora Esther, Virgil, kaaway ang gumagawa niyan. Ang kaaway natin gusto noon to destroy, kill, and ano po, ano ba isa? Ang mangyayari. Pinag-pray niya po ako lahat-lahat. At saka po nung bumalik po itong ano ko, it has been, ano na ngayon, August, ano po? August po, September na po pala ngayon. Ang bilis ng panahon. It's already September. Kanya buong August po, nasa akin po itong ano na, although hindi naman nung malaki, hindi ano, kanya lang parang nag-guilty po ako eh. Sabi ko, ba't ganun? Nag-testify na ako, tapos ganito, bumalik uli. Na, ano, gawa daw po ng kaaway, sabi ni Pastor Esther. Kanya, all you have to do is to be faithful with God. Mag-pray, pinag-pray niya po ako kaninang maga. Ngayon po, para na-clear ang mind ko. Tama po si Pastor. At saka kanya po ako natauhan dyan. Ayoko po sanang sabihin to, I don't like to confide. Wala po akong ano eh. Yung lesson ko kagabi, yung sinasabi ni Pastor Edric na the truth will set you free. Totoo po yun. Kasi hindi po ako mapakali. Sa totoo lang po, hindi ako mapakali. Bakit ano eh? At eventually, malalaman ng lahat. O si Jill pala, may bukol uli, ganito, ganon. Well, I thought na magaling na. Pero ngayon po alam ko magaling na. Thank you, Pastor Edric, doon sa reminder na the truth will set us free. Galing sa Panginoon Diyos na sinabi rin po sa akin kanya, Virgil, para matahimik ang buhay mo, tell it to Pastora Esther, pray for you. Ngayong araw na to, kaninang maga, pinag-pray niya ako, magang-maga, and everything went well. Kanya praise the Lord po ngayon. Para pong nabunutan ako ng tinik. Totoo po yun. Thank you, Lord Father God. Thank you everyone sa prayer ninyo na lahat kayo, lalo ng Daybreak Global, hindi ko po makakalimutan. Thank you for listening and allowing me to share. God bless us all. Thank you po. Amen. Amen, amen. Maraming salamat, Kuya Virgil, for that testimony and for yun nga po, for sharing to us. At syempre po,
Yun po, nakakatulong kasi na yung mga sharing natin, hindi lamang po, sometimes hindi lamang po to encourage people, but also to encourage us. Kasi yun nga, ang sabi sa salita ng Panginoon, 'di ba, magpanalanginan kayo, magpalakasan kayo. 'Di ba? Kasi not all the time we are in the mountain top. Yan nga, lagi nating napag-aralan yan, 'di ba? Sometimes we are in the valleys as well, and God allows that. Pero ito po, He surrounds us with fellow Christians, godly people who can yun nga, pray with us, alongside us, and strengthen us. At syempre, nandyan ang banal na espiritu lagi. Amen, Katulad nga amen. nung yung devotion natin, hindi ba, rely on God's strength. Sabi nga, not on Mhm. our own. Kaya napakaganda po. Thank you. So, sige po, I think we can cater to one more. Meron po bang nais sumunod na mag-share? Any revelations? Any um, reflections po mula sa ating devotion today? You can just unmute yourself and speak up kung meron po kayong nais na i-share. Anyone? Oh, sige po, habang tayo nag-iisip, I just want to direct our attention to our chat box at meron pong prayer request si Sister Beth. Pray for Valerie Ancheta. Ito po yung mother ni Pastor Edric, no? I believe she was in our prayer list before. So, let's continue to pray na yung pong kanyang kidneys, health condition, mag-normal ang kanyang creatinine, strong physical body, mind, and spirit, ayun, and daily provision, ayun. So, isama po natin si Mami Valerie sa ating pong prayers for healing po mamaya, sa ating prayer blast. And then, ayun, meron pong message para kay Kuya Virgil, ayun. By Jesus' stripes, you are already healed. In Jesus' name, amen. Amen, Amen. amen. Ayan po. Okay. Sige po. Meron pa po bang nais magbahagi ng kanilang reflection? Sige. Anyone? Yan. Welcome po ulit natin sa ating platform sa Daybreak ang si Brother Edmar. Ayan, andito po si Brother Edmar. I believe Welcome, welcome. he was with Overflow. Am I right? Overflow Christian Community Church po. So, ayan po. Welcome po ulit sa Daybreak Global. Thank you Okay. po. Pwede po bang ako na nahiya ako ng konti ganyan? Sorry po. Ay, sige po. Go ahead po, Sige po. Brad. Sige po. I thank the Lord because all things work together for good as the Lord allows me po na maka-join po sa Daybreak at sa naging mensahe po kanina ng Pastor Edric. Ang bait lang ng Panginoong Diyos. Because actually, I'm praying a lot to the Lord to help me na magampanan yung mga pinagkatiwala po niya. Doon po sa third point, it really hit me. Yes. Nag-struck sa heart ko po na depend on God's strength. And I thank the Lord for He's the one na nagko-qualifies dun po sa mga tinawag niya. At Yes. I'm so blessed na talagang na-remind po ako din sa word na trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. So grateful po ako sa lahat ng mga pinagkatiwala ni Lord as being also the candidate to the ministry. Sabi ko, God, I can't do it alone. Hindi po ako ganun Yes. kahusay sa maraming bagay, especially sa administration. But naalala ko lang nung nagkaroon po ng gathering ang nagkaroon ng Workers Fellowship sa St. John po ginanap. Ang advice po ng Pastor Dave is that slowly but surely do things for God's glory. Sabi ko, sige po Lord, I know that you're leading me and guiding me. And I thank the Lord for this awesome reminder po and being part of the intercession ministry to pray for everything unto the Lord. Salamat po.
God bless Amen. all. Amen. Wow, thank you. Thank you, Brother Edmar. Yes, Lord. Hindi ko naman po sinadya na banggitin ang pangalan nyo, but praise God. See, that's how the Holy Spirit works. Praise Ang God. ganda po ng inyo pong testimony, ang inyong sharing. So, praise be to God. Thank you po. And Thank you. yes, indeed, napakaganda, ang ating pong Panginoon, Holy Spirit, he knows our hearts, di ba? Sometimes even we know more than we know ourselves. Sometimes talagang siya, he knows, our thoughts, but syempre, his thoughts are always, di ba, higher, his ways are always better. Kaya sa kanya lang talaga tayo mag-rely. And it reminded me dun sa sharing nyo, Brother Edmar, reminded me that was how I started before, nung nag-start pa itong ating traditionalist movement. And I was chosen, I was chosen as one of the prayer intercessors, and I said, Lord, bakit ako? So, sabi ko nga, anong gagawin ko doon? Wala naman akong, and you know, thinking of being with people, 'di ba? Syempre, the likes of Pastor Dave, Ninang Olive, sino pa sila, Pastor Vida May. Sabi ko, Lord, ano naman ka ako yung hindi ko contribute ko diyan. Napakaano nito mga taong ito, 'di ba? And I was like, sabi ko, I was so small. Pero indeed, totoo yung sabi niyo, Brother Edmar, na Jesus doesn't call the qualified. He qualifies the called. So, from there, talagang, wow, yung work ng Holy Spirit, I was so amazed doon sa transformation. So, praise be to God. And yan po, napakaganda. Ako po yung take away ko kanina eh. Kasi parang nabanggit din kanina Pastor Edric yung word na reactive. Sabi niya, di ba? Do not just be reactive, but be proactive. Kasi sabi ni Jesus, di ba? Stay and watch with me. Diba? Kasi nabanggit parang kanina sa umpisa, sabi niya, for me, do not watch for me, kundi watch with me. So, wag lang po tayo yung react ng react, di ba? But let us be proactive. Talagang kilos, yun nga, we need to sabi niya sa disciples niya, di ba? Watch with me, pero ang ginawa, natulog. Okay? So, wag po tayong tutulog-tulog, kundi tayo po ay kikilos din, kumilos. Sabi nga kung saan tayo dalhin, kung saan tayo where he leads me. Sabi sa kanta, 'di ba? I will follow. So following will takes action, 'di ba? Hindi lang yung puro salita, kundi talagang maging proactive tayo, not just puro react lang ng react. Sorry po dun. So, 'di ba usually ako ganun ako kung minsan dahil sabi ko wala naman akong yung masyadong sasabihin o or I don't have time to say anything. So ang gagawin ko na lang ako, maglagay lang ako ng emoji, yung mga ganun, emoji, react lang ng react, 'di ba? So yung reminder po sa akin that sometimes we really have to take time to do or say something or do something much better, maging yung putting our faith in action. Siyempre, pag yung obedience natin is hindi lang puro yes Lord, kundi talagang kikilos po tayo. So, yun po. Yun po yung aking take away from there. And then yung heart ng ating Panginoon, that we will truly feel the heart of God. Sabi nga, parang may part doon sa slides kanina na parang yung sinasabi doon sa song, I don't know the title of the song, pero sabi niya, break my heart
to what breaks yours. Diba? So, ano ba yung mga nagbe-break sa heart ng ating Panginoon? Sana maramdaman natin yun. Diba? Bilang mga tunay na watching with Him. Okay, so be alert. Ganda no, ang ganda nga nun, Pastor Edric. It reminded me of that song as well. Awake, alert, alive, and enthusiastic. Naku, napakadaming panahon na nakalipas na paghahalata. Ayan. So, amen, amen. Meron pa po ba? Anyone else? Ako po, Ayun, Sister Sister Pinay. Flora, go ahead po. Yan po. Doon po sa sinasabi po kanina ng Lord sa salita niya. Can you watch with me with just 1 hour? So, yun po yung encouragement ko na mag-attend po ng daybreak. Maski na po yung in my busy hours, yun po yun, or kaya yung patulog na po ako sa alas 12 ng gabi pag nag-join po ako sa International Daybreak International po. Kasi being an old woman, magsi-17 na po ako, I cannot do much anymore. Yun po yung iniisip ko kasi hindi na po ako kasing lakas ng dati. Pero na-encourage pa rin po ako dun sa sinabi kanina ng Trust in the Lord na though matanda ka na, kung sabi nga din ni Brother Edmar, I will qualify those whom I have called. So, yun po yun, sa pagpupunta ko po sa ibang bayan, I just trust in the Lord na hindi man po karami ganun yung pera na meron ako. At ngayon pupunta din po kami sa Boracay to give Bibles po. At si Pastora Jenny din sinasabi niya, talaga lang ha, yung mga senior pupunta dito just to evangelize sa mga pulis. So, keeping watch with Jesus, not only in words, sabi mo nga po, it should be in action talaga for him to know na we are really watching with him, not only in words, and never we will trust on us, but on him alone who will empower us, who will anoint us, and who will just be there to encourage us and hold our hands in times na kailangan gawin, yung gusto niyang gawin, although mahirap, it can become easier than we can think of. Yun po ang aking share po. Thank you for letting me share. Amen, amen. Thank you, Sister Flora. So talagang praise be to God. Maraming salamat mga kapatid for all the sharings and of course for pre-praise God. Oh, Sister Babes, did you want to share anything? Sige Yes po, po, go ahead. habol lang ako. Good morning po. Go ahead Sabi po. niya, yung sinabi niya sa wisdom niya, we are not misplaced, di ba? Sabi nga is, kahit man ang circumstansya meron tayo, ano man ang role natin, ano man ang kinalalagyan natin, nasaan man tayo, katulad dito sa Daybreak, magkakaibang lugar tayo, pero God has planned for us, di ba? Sabi nga, don't despise our current season or location. Kasi nga, dyan tayo dito tayo nilagay ni Lord para maging useful tayo. And ano man ang kalagayan natin, ano man yung, katulad niyan, yung iba mayroong trabaho, yung iba nasa bahay lang, katulad ni Sis Flora, di ba? At her age. Ate Flora, age is just a number. At your age, di ba? God sa bawat isa sa atin, meron siyang calling. Kaya nga ginawa niya tayo, kaya nga sabi niya, naglambing siya, watch with me. Hindi yung to observe, but yung para maramdaman din natin kung ano yung nararamdaman niya. To testify, yung buhay natin is a testimony na kung gaano naging mabuti sa atin si Lord, kung gaano siya naging faithful sa atin, di ba? So sabi nga, yung prayer is not the last resort kasi yun yung best work, primary work na ano man yung maging circumstances natin. So, kung ano man yung ginagawa niyang kung ano man po yung tawag dito. Sabi ko nga,
God has plan for each and every one of us. He is preparing a great and better plan for us in His perfect timing. Yeah, so yun lang po. Amen. Yes, indeed. Thank you, Sister Babes, and we give all the glory to our God. Okay, so sige po, with that all in mind and in heart, let us now go to our next part, which is our prayer blast. So i-flash ko po yung ating pong slides sa ating mga prayer focus. And ayan. So unahin na po natin yung ating pillars of society. And for today, as Friday, ay, sorry po, wait lang, parang hindi yata nakikita. Pa-zoom out. Ayun. Para po maisama kayo sa prayers, birthday celebrants or anniversary, wedding anniversary, meron po ba among us? Wala po yata. Okay, so sige po, turn over ko po kay Pastor Dave for the Thanksgiving prayer and benediction. And Pastor Dave, I am just reminded, yung in-start po natin kahapon na to pray for the leader, kung yung nag-lead po ng devotion natin. So, shall we do that din po? Thank you po. Let's do prayer blast kay Pastor Edric. Sabay-sabay po tayo. Release natin ang supernatural provision and providence sa kanya, maging kay Mary Beth. Sige po, sabay-sabay po tayo. Lord God, in the name Lord God, of Lord Jesus, Father Lord God, God, we Thank you for the release life and of As our we call speak, your Lord God, Thank you, prayer, Lord, na ginamit mo, we God, speak sa araw and na we ito, pray, God, Lord God, for for your Panginoon, messenger. sa kanyang Maraming sambahayan. salamat sa kanyang bless buhay, Sila, Panginoon, na Panginoon, ay patuloy nakikinig his sa word, family, iyo. Lord. word, pinaglilingkod Sila niyo po Yes, siya. yes, that Lord, for for wisdom, daily miracles and provision, breakthrough, wonders. we revelation. divine bind providence plan din In po, the of name of Lord, Yes, niya Lord sa Jesus. kanyang God, for pamilya, we this pray, kay day, Lord Sister God, Maribeth, sa kanilang mga anak, Panginoon, just with the like extended family. maapaw Panginoon, po Lord, kami doon na itawag mo sila, O God, sa katayuan ng ministry, simbahan, Panginoon, na ito. na And we buhay believe, po O sila, God, alis Lord, mo na anumang hindi niyo po takot sila o Jesus. pababayaan, anumang Panginoon. We Thank you, pag-alala. petition Lord you, God, Panginoon, give Sa to us use pagpapanalangin them, every O God. native And sa pangalan also, ni Panginoon, Jesus. Lord, alam for your namin, provisions Lord, and na your wherever they umaapaw. are, wherever you are taking them, Umaapaw, Panginoon, Lord, Panginoon, ng ay kasama biyaya. ka nila, Umaapaw, Panginoon, Lord. Panginoon, And ng just inyong strengthen them, O God, Lord, protection, at Panginoon, sa kanila. hold them up, Na hindi mo Panginoon, sila Lord, pangla, with your right hand, O kung God. hindi, Salamat Panginoon, po sa kanila. lubos-lubos In Jesus' name, ng amen. iyayang Panginoon sa kanila. Sa Jesus. Amen, amen, amen. Thank To you you, O po. Thank God, we give our highest praise and thanksgiving. For once again, Lord God, you did not allow our gathering to be in vain, but we are filled, we are blessed by your word, O God. We thank you for the willingness by Pastor Edric and Mary Beth, Lord God, as they continue to obey you in your call for them, O God. We pray and with thanksgiving, Lord God, that your revelation to us today and always, Lord God, every time we meet, it is always received with much humility, with much submission. Yes, Lord God, we are reminded that we not only watch you, but watch with you and watch you in a way because you are our model. So even, Lord God, as we experience and go through some challenges, Lord God, we know that we are not alone. We always claim your promise, Lord God, that there is no difficult situations that you cannot handle. You can always handle everything, Lord God. All we have to do is decide to rely on you. Rely and trust in you, Lord God. Help us not to be self-sufficient or independent from you, but always be dependent on you. And so, Lord God, with that,
As we continue our days, some are starting their day. Grant us, Lord God, your benediction, and allow me to release this blessing based on 1 Kings chapter 7, verses 57 through 58. The Lord our God be with us, as he was with our fathers. Let him not leave us, nor forsake us, that he may incline our hearts unto him, to walk in all his ways, and to keep his commandments and his statutes and his judgments, which he commanded our fathers. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen and amen. Amen. Thank you.